Muli, wini-welcome natin ang Palmihar family. Kasi tatlo yan eh. Tatlo sila eh. Di ba apat? Saka na lang yung pang-apat. Sa ilihan yata ang gusto. Welcome. Ang pinag-aaralan natin ay katulad sa binanggit ni Kuya Chris, yung Knowing God the Son. I believe marami na tayong nalalaman patungkol sa Lord. But through the studies, which is doctrinal in nature, mas lubos natin siya nakikilala in ways na hindi na sang-ayon sa pangsarili nating kaisipan, kundi kung paano siyang pinoportray sa Biblia. Ito kasing series ng pag-aaral na ito, pinag-aaralan natin ng Lord sang-ayon sa kanyang personal perspective. Pero hindi natin pinapangako naman 100% maihahayag natin yung mismong eksaktong nature ng Panginoon. Pero kung ano man yung naisulat sa Biblia, nagdodual tayo doon. Doon ngayon pumapasok yung mystery belongs to the Lord. Pero yung mga bagay na nasusulat, yung mga revealed, yun ang mga pinag-aaralan natin. So, knowing God, the Son. Nandito pa rin tayo sa character ng ating Lord. At kasama, sa gabing ito, maganda simulan na natin, kasama sa kanyang mga napaka-wonderful na mga character, ay yung tinatawag na meekness. Yung pagiging maamo ng ating Lord. No? Hindi man natin siya nabasa sa Biblia at si Jesus ay tumawa, no? Kasi wala tayong mababasang ganun eh. At si Jesus ay tumawa. Ano kaya? At napangiti si Jesus. Walang ganun eh. Kundi laging seryoso ang Lord, which is pinatunayan lamang kasi sinabi sa aklat na Isaiah, He will be a man of sorrow. Why? Dahil una, pumarito siya to die for our sins. At hindi lamang 'yon, the Lord knows kung ano yung sasapitin niya. Hindi na yung physical na maltreatment na ginawa sa kanya, kundi yung ipatong sa kanyang balikat, yung sin ng sangkatauhan. Mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwa na panganganak sa mundong ito, yung mga kasalanan nun, isinampalahat sa likod ng ating Lord. So he was called a man of sorrow. At the same time, siya po ay meek, o yung tinatawag na maamo. Ayan. Meekness is the balance of soul which expresses self-mastery in order to render personal service. It is that attitude of mind which is opposed to harshness and contentiousness and shows itself in gentleness and tenderness in dealing with others. So yung palang meekness, yun yung mga laman niya. Gentleness, tenderness, no? Kabaligtaran ng harshness saka contentiousness. Pag sinabing contentious, ito yung lagi nakikipagtalo. O mga kapatid, sa Friday po ituloy natin yung roof fence. Ano ba yan? Yan, mga ganyan, contentious ang mga tawag yan, contentious. No? Ayan. Yung, kumbaga, laging salungat. Yung gentle naman, ay, ganun ba? Ayan, si Kuya Neil, di ba? Number 1 kong example yon. Galit na ako talaga. Ayan, ganun si Kuya Neil kasi nun eh. Nakita ko yun eh. Galit na siya, pero ganun siya eh. Saka napaka-tender in dealing with others. Of course, ang Panginoon, nagpapakita siya ng galit. Pero it doesn't mean, hindi na siya meek. Kasi yun ang kamalian natin eh. No? Akala ko ba, mga born again, mababait. Bakit ka nagagalit? Kaya nga ako nagagalit kasi born again ako eh. Ang sinabi nga sa Biblia, God hates sin. So, normal lamang sa Diyos na mag-hate. Normal sa ating na meron din tayong hine-hate. And that is sin. So, bilang born again, we can also hate someone, no? Si Satan ba, hindi natin i-hate? I love you, Satan. Nawa, isang araw tumanggap ka sa Lord. Okay, it will never happen. There's only one attitude we have for Satan, and that is to hate that person at yung mga demonyong kasama niya. So, yes, of course. Pero it doesn't mean na marunong tayo mag-hate, marunong tayong maging angry, hindi na tayo meek. Kasi ang Lord pinakita lahat yun. Godly anger. Godly anger. Kasi nga, di ba, binalibag nga niya yung lamesa eh. O, yan ba ang meek? Akala ko ba parang maamong tupa eh, parang ano yata to, no? Parang bulldog or what? Hindi nawala. Kasi kadalasan yan ng yan ang panukso sa atin ng sanlibutan ng mga unbelievers. Kita mo, akala ko ba born again ka? Bakit ayaw mo ako pautangin? Yung mga gano'n, na yung mga pang-uto, kung tutusin, pang-uto na lang yun eh. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagtatampo? Wala bang karapatan ng born again magtampo? Siyempre naman, may karapatan pa rin tayo mga kapatid. We have. Basta nga,
pasok pa rin sa holiness ng Panginoon. And we are experiencing that, expressing those things out of righteousness. In jealousy nga, di ba? In godly jealousy, eh. Kapag nakita mo yung kapatid, hindi mo kasama ngayon, yung pala dumalo sa kulto, o hindi ka ba magseselos nun? Magseselos ka syempre. Yung bang wala rito, tapos kita mo meron po sa Facebook, eh, di ba? Nasa tabi niya Santo Niño, sweet na sweet sila doon. Hindi ka ba magseselos? Syempre magseselos ka. Godly yun, godly. So ang Panginoon, nakita natin sa kanyang buhay, ang sabi doon, maging sa Old Testament, na nangyari sa New Testament, kahit sinasampal-sampal na siya, inaalimura ang Panginoon, sinisipa, alam natin ginawa ng Panginoon, ng tao sa Panginoon, di ba hindi nga raw siya nagbalik ng mga masasamang mga salita? Halimbawa nga po, yung extreme example, yung tupa na dinadala sa katayan, na wala mo lang reklamo. Ganun yung Lord. Amen. Dinadala sa katayan, wala lang, parang walang nangyayari. Baboy nga, tatanin mo pala. Oo nga. Yung kaibahan ng baboy sa tupe, Ayan. So, ang Panginoon, ang kagandahan ng pagiging meek ng ating Lord, kasi napaka-violent na ng mundong ginagalawan natin. Ang pantapat ng Panginoon yung kanyang pagiging meek, pagiging maamo. Yung kasi yung pang-kontra, eh. Kasi nga naman, pag sinabayan mo ng pagiging contentious, yung contentiousness ng tao, magbabangga talaga kayo. Walang mangyayari. Kaya nga apoy nga raw ang katapat, di ba, tubig, eh. Hindi apoy din, eh. Hindi, eh. Tubig. Sa mag-asawa, kabol talaga. Ayan, sa mag-asawa. O nga. Hindi pwedeng parehas apoy. Ayun, hindi pwede. Ayan. Dapat merong someone na papatay dun sa, let's say, isa galit. Tatapatan mo rin ng galit, di ba? Ba't kaya galit to? Galit na rin ako. Ayan, away na yun, syempre. Away. Hindi lamang yun, bukod sa meekness, meron ng Lord na humility. Yan napakahalaga na itong bagay na ito. At kauna-unahan natin nakita yung pagiging humble ng Panginoon to the extreme nung siya ay magkatawang tao. This is seen in the incarnation and His lifestyle on earth. O nga naman, sabi sa Biblia, siya na mayaman, naging mahirap, upang tayo mahirap, maging mayaman. Diba? Kaya nung mamuhay ang Panginoon, talagang sabi niya, saan ka sasama sa akin? Kasi kala nila, ang Panginoon, mega superstar or what, eh. Lord, sama ako sa inyo, saan man kayo magpunta. Saan ka sasama sa akin? Wala nga akong higaan, wala akong una na patungan ng aking ulo, diba? Wala siyang shelter. Lagalag sila by that time, eh. Kung saan sila patuloyin ng mga kapatiran, dito na po kayo mag-stay, dito na po kayo magpalipas ng gabi. Doon meron sila matutulugan. Diba? O paminsan-minsan kila Peter, kasi hindi man minsan may sakit yung biyanan ni Peter, eh. Diba? Pinagaling ng Lord. Nakapagluto ngayon ng nakapunan, diba? Maraming natatawa din sa eksena na yun, eh. Kasi ang ministry nila, especially ng mga matatanda, basta't may tao yan, luto. Naghahanda ka agad. Ang kubos. Yung hummus. Ayusin yung luto ng full madam dyan. No? May sakit yung biyanan. Ako, patay. Kakainin natin ito. Pagalingin siya. Ginagawang katatawanan ng ibang pastor yun, eh. No? And of course, doon natin makikita na kailangan ng mga kapatiran ng Panginoon Himself by that time, yung talagang merong someone hospitable na magpapatuloy sa kanila. Dahil nga yun yung lifestyle ng Panginoon na kanyang pinakita sa atin, yung very very humble life. Napakasimple. Kaya nga yun din ang sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, ang gusto niya yung simplicity na nakita natin kay Jesus. Yun din ang dapat makita sa atin. Kasi especially nowadays, napaka-komplikado ng maging sa mga Christian churches. Halimbawa, bigyan ko example. Hindi ko sinasabi masama, pero example lang kung saan masyadong nananangan sa ibang mga bagay, sa mga material na mga bagay. Nawa po makapag-provide kayo sa amin ng drum set. Kasi po hindi kami makapag-worship, wala po kasi kaming drum set. Nung marinig ko yun, sabi ko, ano ginagawa ng mga bibig nila? Ano ginagawa ng mga kamay? Ibig sabihin, pag walang drum set, hindi makakapag-worship. Pag walang gitara, hindi makakapag-worship. Paano na yung bibig? Ano yung tinig? No? Ano yung tinig? Ano yung mga kamay? Magagamit mo yan. Yun ang first and foremost mga instruments ng isang Kristiyano
tinig at mga kamay. Gusto mo, magtap ka pa sa paa, nadagdagan pa siya eh. Nung marinig yun, ako kasi mabilis ako magsalita eh, ha? Bakit mga pipi ba yung mga yun at hindi sila makapag-worship kasi walang drum set? Ibig sabihin, ang point ko ganito. Nung panahon nila Pablo, they're singing songs and hymns and spiritual songs kapag may gawain. Ni minsan di mo bababasa at inihanda nila ang drum set at ang ukulele, itinono. Wala silang issue sa ganyan. Kung gusto nilang magawain, kompleto na kagad sa labas at merong kaluluwang naroon at nandyan ang Holy Spirit, ang Panginoon, tuloy na ang worship. Walang komplikasyon. Napakasimple ang pagkain nila. Ubos. Isinasaw-saw sa honey or what? Sa hummus. Walang kakomplikasyon ang buhay Kristiyano ng araw. Ngayon kasi hindi eh. Kailangan ng building maganda. Dapat malamig. Dapat malapit kasi pag malayo, sorry na lang, hindi ako makakasamba. Pero nung araw kasi hindi nila pinoproblema yun. Alam niyo kung ano talagang problema ng mga simbahan nung araw? Persecution. Period. Pagkain. Yung mga bagay na yan, musical instruments, hindi problema yan kung tutuusin. They can worship without all of those things. Yung simplicity, kaya sabi ni Paul, yung simplicity which is in Christ, yun ang gusto kong gawin. Ganun din sa atin. We can be as simple as we are, pero to the max ang glory maibibigay natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ganun din eh. Look at John the Baptist. Hindi ko sinasabing gayahin natin si John the Baptist. Diba, balang lang nga, saka pulot-tukyutan yung pagkain niya eh. Kumbaga, kung titingnan daw natin yung si John the Baptist, mga panahon, para sa ermitanyo. Kasi nakatira siya sa ilang eh. Tumakbo siya sa ilang eh. Doon lang siya nakatira, ang pagkain niya, ganun lang. And here, look at the ministry of John the Baptist. Amen. Siya yung voice in the wilderness na naghanda sa daraanan ng Creator of heaven and earth. Tsaka yung miracle din yung nakita natin mismo kay John the Baptist. Yan, 3:30. Mas increase siya. Amen. At yan ang dapat na mentality ng bawat Kristiyano. The more na dumadami ang hawak natin ministry, the more tayong nawawala, ika nga nila, nawawala ka sa eksena. Kung magagawa nga lang nating mag-minister talaga ng hindi ka napapansin, mas maganda eh. Na ang glory sa Lord talaga. Maraming salamat, Panginoon, sa aming narinig. Maraming salamat po sa kagalingan, Lord. Kumbaga yung tao ba, parang invisible sa'yo. And yes, syempre, nandun yung pasasalamat natin sa bawat isa. Pero number one talaga ang Lord. Mababawasan yung hangin, kumbaga, yung yabang. Kung hindi man, sa tulong ng Panginoon, totally mag-get rid. Na sa ganun, maranasan natin yung humility. Yung pagiging humble sa harap ng ating Panginoon. At example nga natin, bukod dun sa kay John the Baptist, Luke 9:58, yung binanggit natin kanina. When Jesus said to him, foxes have holes. Buti pa yung mga fox. And birds of the air have nests. Buti pa yung mga ibon. But the Son of Man has nowhere to lay his head. Look at that. Hindi ko mas sinasabing gayahin natin yun. Uy, siya yun ang tuunan ko. Ang Lord kasi walang unan eh. Kaya ako rin, mamumuhay ako ng walang unan, matutulog ako ng walang unan or what. Hindi naman siyempre. Pero ang point ng Panginoon doon, nagpakita siya ng ultimate example of being a humble servant. Ang pinakita kasi ng Lord dyan, alam niyo kung ano, yung total dependence niya sa Ama. Na everything that I need, the Father will supply. Ganun din naman sa atin. My God shall supply all of my needs according to His riches and glory. And I can do all things through Christ who strengthens me. Yun din kasi tinutulong ng Lord sa atin. Mag-total dependence kayo sa akin because I will never leave you nor forsake you. Ibibigay ko yung mga pangailangan ninyo. Kasi ganun din mismo yung pinakita ng Lord. Ganun yung pinakita ng Lord. Kaya nga nung pinahayo na niya yung mga kapatiran, di ba? Nung una, magdala kayo eh. Di ba? Or baliktad yata, huwag kayo magdala or what? Pero pinapakita kasi doon, yung magdepende kayo sa langit, kung ano ibibigay ng langit. Kapag kumilos ng langit at hinipo yung puso ng mga tao, then kapag may binigay sa inyo, tanggapin ninyo. Kapag pinatira kayo sa bahay, panandalian, tumigil kayo doon, walang masama. No? Doon pinapakita ng Lord, we are totally dependent sa heaven. I'm not saying na wag na tayo magplano sa simbahan, wag na tayo mag-ipon para sa pambayad dito sa bila.
Of course, kinakailangan maging mas mahusay pa tayo sa langgam, di ba? Kasi ang langgam daw, pag tag-ulan pag tag-init, ipon na ipon Kapag nagtag-ulan, sarap ng buhay nila, may pagkain sila to last the rainy season. Langgam yun, Compare mo yung utak ng langgam sa utak natin, no? And yet, nag-iipon yung langgam, Marunong mag-ipon. So, ang Lord ay full of humility. Marapat lamang tayo mga Kristiyano, ganun din. I know, nasanay yung karamihan sa atin sa biro ang kayabangan. Pero I believe, wala kayo nakikitang ganyan sa akin. Kahit pabiro, hindi po ako nagmamayabang, mga kapatid. Una, hindi naman yun tinuturo sa Biblia Saka off yun kung tutuusan. For me, I know, maraming tao, idinadaan sa biro ang pagmamayabang, but not me. Not me. Hindi kasi yung example na nakita natin sa Panginoon, example na nakita natin sa mga apostles, sa mga disciples, no. Sa mundo, yes. Sa Biblia, no. Dito ako gumagaya sa Biblia, hindi sa kalakaran ng mundo. Anything na gusto niyo idagdag sa humility? Yung isa pa po sa yan nangyayari, na yung hugasan niya yung paano mga apostol. Oo nga. Yung examples to follow natin, na sabi ng Lord, I came here not to be served, but to serve. Amen. Ang sarap ng feeling ng panahon na yun. Kasi si Peter, hindi siya makapagtimpi. Nung una, ayaw pa niya, Lord, wag po. No? Pag hindi ko ito ginawa, hindi ka bilong sa akin. Buong katawan na po, Lord. Sabi ng Panginoon, malinis ka na So, hindi na kailangan buong katawan. Nakakatuwa si Peter kasi napaka-baby niya no? Lahat naman sila by the time baby in faith, kaya ganun sila. Anyway, alam naman ng Panginoon yan. Pero imagine the feeling nung ang Lord mismo yung naguhugas ng paa mo, no? Kasi we know, wala silang kotse nung araw. Kung may donkey ka, mayaman ka. Kung may camel ka, lalo na. Napakayaman mo na. May karwahe ka, lalo ng sobrang yaman mo. Pero sila wala naman kasi ngayon. Kaya, paalan talaga. Paa. Ang ginagamit nila. Kaya big deal sa kanila yung maipahinga yung paa. Pag pumasok sa bahay, may nakahandang hugasan. Custombre nila. Oo, custombre nila yun. Sarap ng feeling nun. Biglang luminis yung paa mo, no? Tanggal yung makapal na putik or alikabok. No? Kasi hindi lalagyan pa ng ointment ng iba para bumango no? At ang Panginoon ginawa yun. Ang dami niyang pwedeng gawin to show na nagsuserve siya sa atin. Pero paa, yung parte ng katawan na talagang pantapak natin sa dumi. Amen. Amen. Napansin niyo, di ba yung mga Arabs, mga Muslim, ayaw nila ginaganyan mo sila ng paa. Sadik. Galit na galit yun. Yung mga dons yun. Oo, pati yung binabato ng sapatos, pinakamatinding insulto yun yung binabato ka ng sapatos, tapos tinamaan ka pa talaga. Tapos dumikit pa sa mukha mo talaga ng ganyan. Grabe ang insulto na yun. Pero ang Lord, look at Him. No? Yung kinukonsider ng tao na pinaka-insulto sa lahat, yun mismo yung hinawakan ng Lord. Husay talaga ng Panginoon. Amen. Total humility. Hindi lamang yun, panghuli sa kanyang character, o pangalawa sa huli, Christ was perfectly balanced in all areas of personality and life. Wala siyang naitsapwera, kumbaga. Wala siyang naitsapwera. Nagawa niya ng patas lahat. Ministry, nagawa ba ng Panginoon 100% ang ministry niya? Of course. Yung kanyang responsibility kay Mother Mary sa kanyang pamilya nang mamatay si Joseph, nagawa ba ng Panginoon? Of course. Amen. Siya ang tumayong tatay. Nung siya na yung mismong Lord, yung master ng mga apostles sa disciples, pinabayaan ba niya yung mga tao? Na puro siya preach and teach, tapos nung gutom na, umuwi kayo. Spiritual lang din yung pinag-uusapan dito, yung mga pagkain dyan, bahala na kayo dyan. Katulad ng sinabi ng mga apostol, pauwiin mo na. Kasi kung gutom na yung mga tao, pinapauwi na no? Kasi sabi ng Lord, kung himatayin sa daan yan, no? Galing na. Hanga ako dun sa ng Panginoon sa prinsipyo niya Sabi niya, hindi, pauwiin niyo ng gutom kung himatayin sa daan yan, marami pa naman magnanakaw, di ba? Napahamak pa. Pag tinanong, Sir, Mr. Victim, saan po ba kayo nagaling at na-biktima kayo ng ganyan-ganyan? Sa crusade ni Jesus. Di ba nakakahiya, no? Galing sa crusade ni Jesus Christ, umuwi ng gutom, hinimatay sa daan, nanakawan pa. According sa investigasyon niya, galing sa gawain. Bakit hinimatay? Gutom. No? Gutom, kawawa.
Dahil sabi ng Panginoon, hindi, pakainin. Pinakain yung mga tao. So makikita natin balance ng Panginoon. Yung spiritual need ng tao, una. Pangalawa, yung physical need na ibibigay niya. Ibibigay ng Panginoon. Time ba nyo? Nawalan ba ng oras ang Lord? Si Peter lumalang, Lord, meron po sana kaming tanong itong mga makukulit na to. Ako raw magtanong sa inyo. Wala akong time. Minsan ba sumagot ang Panginoon ng ganon? Lumayo-layo ka nga, Peter. Moment ko to Wala akong time. Papagod ako or what? Di ba wala, no? Yung pinaka na ano po kuya, yung sa chapter po nandiyan, na hindi siya sumama doon sa kanyang mga apostol. Pumunta siya doon sa balon para katagpuin niya. Oo, may purpose naman kasi siya. Bumili ng pagkain, sama-sama pa yung mga yun Pagdating sa pagkain talaga, sama-sama Naiwan mag-isang Lord. At sinadya ng Lord yan. Sinadya ng Lord. Si Nicodemus nga, di ba? Moment ng Lord yun para magpahinga Lumapit si Nicodemus Walang sinabi sa Biblia. At inismira ni Jesus si Nicodemus. Okay lang, sige. Di ba? Okay lang. At doon nga natin narinig yung mga malalalim na salita, kataga, doktrina mula sa bibig mismo ng Panginoon. Yung mismong usapan nila ni Nicodemus, hitik na hitik sa doktrina, sa katuruan, sa katotohanan. Ang ganda ng usapan na yun napakaganda ng usapan ni Nicodemus sa kanang ating Panginoon. Amen. Andun lahat yun. Andun lahat. So, perfectly balanced ang Panginoon sa all areas of personality and life. At panghuli dito sa character, bago tayo lumipat sa next part. He was a faithful servant and worker. At kanina napag-usapan na natin ng mahaba yan. At ang sabi sa John 5:17, isa doon sa mga verses, nagpapatunay na siya ay faithful servant. But Jesus replied, "My Father is always working, and so am I." Di ba? Lord, hindi ba kayo magpapahinga? Di ba? Hindi po ba kayo napapagod, Panginoon? Tapos hindi lamang yun, minsan tinanong siya, Lord, nagkukumain na ba kayo? At tinatanong siya kung kumain na siya. Tapos ano sabi ng Lord, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Imagine that. No, imagine that. Even though nagkatawang-tawa ang Diyos, nung magkatawang-tao siya, hindi naging hadlang yung katawang lupa para magawa niya yung dapat niyang gawin. Pero 100% man po ang Panginoon, at the same time 100% God. Kinakailangan siya maging 100% man para mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Masaktan talaga. Maramdaman niya talaga yung mga pagdurusa natin bilang tao. At kinakailangan siya ng 100% God. Sa ganun, pag siya namatay, muli siya mabuhay. At merong eternal value lahat ng ginawa niya. Kasi yung resurrection ng Panginoon, bilang pagpapakita ng power na siya ay Diyos na nagkatawang tao, yun ang nag-validate sa lahat ng mga sinabi ng Lord. Halimbawa, di ba? May dinamatay ang Panginoon kunyari. Hindi, kasi ang Panginoon kasi, di ba, sabi niya, I am the resurrection and the life Babi, bakit kayo umiiyak? Hindi ba sabi ko sa inyo, I am the resurrection and the life? Tapos out of very innocent thinking ng babae, alam naman po namin, Lord, naniniwala naman talaga kami sa resurrection na sa huling panahon, muling bubuhayin ang mga patay. Pero sabi lang, hindi na pinag-uusapan natin. Nakita yung mga babae, simple pa, pero okay yung nila doktrina May aral. Sino may kausap niya noon? Si Maria o si Marta? Si Marta po. Si Marta? Si look at that. Si Marta na nasa kusina pa. Oo. Nasa kusina pa siya noon, pero merong alam Opo, Panginoon, alam naman na talaga namin na sa huling panahon po, bubuhayin ninyo ang mga patay. No? Pero hindi yon. Ibang usapan to, Marta. Nauna ang pinag-uusapan natin. At yung binuhay ng Panginoon si Lazarus. Imagine, kung tayo ang tanungin ng Panginoon, buti pa si Marta nang tanungin ng Panginoon, may naisagot Hindi ba nagkabulol-bulol na lang at dinaan na lang sa hagulgol kasi hindi niya alam yung sagot Di ba? Lalo bang nag-iiyak kasi hindi niya alam yung sagot. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak, alam ko hindi mo alam ang sagot. Pero alam niya mga simpleng pananampalataya, karunungan mula sa Biblia, alam ng mga tao, napakahalaga. Mamaya, minsan tanungin tayo ng Panginoon, di ba? Paminsan-minsan, kung magtanong ang Panginoon, out of the blue sino ika ng mga tao ako? Sino daw ako? Di ba? Siyempre, sasabihin mo lang yung sinabi ng mga tao, biglang binalik niya doon sa kausap niya, ikaw naman. Di ba? Di ba? Sa palagay mo, sino naman ako para sa'yo? Yun, Imagine, kung hindi mo masagot yun, malay ko naman, Lord, inaalam ko pa nga Nakakatawa. Kung ilalagay natin ang sarili natin doon sa mga eksena na yon,
practice niyo mga kapatid. Huwag niyong basahin lang ng scripture. Put yourself dun sa kwento. Na para bang habang yung si Nicodemus nakipag-usap kami, nandun ko. Nandun ka mismo sa eksena. No, tapos naglalakad ang Panginoon sa road to Emmaus, no? Nandun ka rin, pinapanood mo yung eksena na nire-reveal ng Panginoon yung kasulatan dun sa dalawa. Tapos namulat ang kanilang mga mata or what. Yun yung style ng Superbook eh. No, yung mga characters nilalagay sa eksena sa Biblia. Sa nakikita nila in their personal experience. Ganun din sa atin. Pag nagbabasa po tayo ng scripture, put yourself on the scripture. Mas mafe-feel mo kasi. No, mas mafe-feel mo siya. Saka mas ang sarap kasi ng feeling, at least man lang through imagination, yung bang napunta tayo doon sa mga panahon na yun. Tulad nga po yung naging sa Joshua. Di ba yung una, ang pagkikipag-usap ni Joshua in general, tapos bandang huli na naging yun na. Personal na yung pagkikipag-usap. Amen. Kasama na tayo doon, Nag-e-echo yun eh. Individual na yung pagkikipag-usap. Yun yung wonder ng written word, Sinabi yun nung araw, pero pag binasa natin, that person na nakasulat is talking to us. Nang tanongin ng Panginoon si Peter, what about you, Peter? Sino para sa iyo ako? Tayo rin yung tinatanong ng Lord eh. Sino ang Lord para sa atin? Yun ang kagandahan ng written word. So yun po yung mga characters ng Panginoon. It's about time na magandang lumipat na tayo. Dito na tayo sa lesson 7. Unless meron pa kayong gusto idagdag. Doon sa sige, perfectly balanced areas of personality and life. Yung pagpapagaling po ng Lord, di ba? Lagi natin naririnig. Hindi lamang yung physical healing. Unang-una. Spiritual muna. So, di ba halos lahat ng pinagaling niya. Kung mga total, hindi lamang yung physical healing. Amen. Hindi. Spiritually talaga. Yung naalala ko yung demon possessed na bandang huli sumama sa kanya. Amen. For me, maraming salamat sa sinabi ni Kuya Chris, yun ang tunay na healing. Ang tunay na healing, hindi mo lang napagaling yung physical na kalagayan ng tao. Talagang nagkaroon ng faith yung tao. Hindi siya nagkaroon ng faith nang gumaling siya. Nagkaroon muna siya ng faith, then pinagaling siya ng Panginoon. Which is malayo sa ginagawa ng maraming mga tao ngayon. I'm not really against sa mga miracle crusade, sa mga healing or what, no? Kaya lang hopefully they are as genuine katulad ng ginagawa ng Panginoon. Sa Lord kasi nung healing crusade siya, again full of simplicity eh. Simpleng-simple kasi eh. Parang yung babae dinudugo ko yan. Ang sabi kasi ng Lord, your faith has made you well. Amen. Amen. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. And of course, alam natin kung sino yung object of faith ng babae, and that is the Lord. No? Kasi kung iba yung object ng faith ng babae, ibang healing ang mangyayari, or hindi siya mahihil. Ang object of faith niya, ang Panginoon mismo, yung healer, yung creator niya. Yung sinabi niya na mahawakan niya lamang laylayan ng damit ng Panginoon. That is faith. Amen. Pero lagi natin tanda, wala doon sa laylayan ng damit. Of course. Amen. Sa faith naman ito sa atin. Nandun sa Lord. Kasi nahihiya siyang hawakan mismo yung balat ng Panginoon yung katawan eh. So, nagkasya na siya doon sa laylayan. No? Kasi bawal yun. Of course, we know. Sa kultura nila, bawal yun. Kung titignan natin ang Biblia, kung gaano kasimple and yet so much powerful yung way nila to heal, totally kabaliktaran naman nowadays. Ngayon kasi, hindi lahat with due respect, kasi marami tayong mapapanood ng mga healing crusade, it's like a circus. Parang healing circus, hindi crusade eh. Healing circus. Kung imumulat natin ang ating mga mata, mga kapatid, imumulat natin ang mata natin sa Biblia, kung ano ginagawa nila, ano kapamaraanan nila, at saka natin titignan ng ginagawa ng tao, I believe, kung magiging totoo lang tayo, magiging honest, magkakaroon ng totoong faith, biblical faith, you will see the difference. Teka muna, ba't ganun ang ginagawa niya? Parang parang cartoon si pinapanood ko, samantala sa Biblia, simpleng-simple lang. Totoo po. No? Last 2 days lang yata may napanood ako na. Nadaanan ko lang isang video clips. Ginagano niya, nagtutumbahan yung mga tao. Sa kabilang side naman, niya,
Gago na naman. Tutumbahan yung mga tao. Parang hindi, hindi yung power ng Holy Spirit ang naroon. Ang lagi kong challenge sa mga Kristiyano, tignan mo kung biblical yung ginagawa. Yung the way ba nila ng pagkakonduct ng healing, is it patterned sa way of healing ng mga apostol? Yung mismong programa nung crusade ba, patterned sa klase ng programa na meron sa Biblia? To be honest with you, no, it's not. It's totally human. Totally human. Yan kasi yung kailangan ng tao sa Panginoon. Tayo ng tao nakatuloy sa to see is to believe. Oo nga. Iniwala tayo kung nakita. Pero sa Panginoon, believe and you will see. Amen. Amen. Lagi kong challenge sa maraming Kristiyano No, bago mo hangaan, bago mo itaas yung taong yan, salaminin mo sa Biblia, eksakto ba yung ginagawa niya? Eksakto ba yung tinuturo niya? Eksakto ba lahat? Kasi kung hindi, then don't follow. Stick kung ano mayroon sa Biblia. No, stick. Yung mga kapamaraan, mahalaga yun. Kasi yun ang sinabi sa Book of Joshua For you to know my will, at kung paano mong gagawin yung kalooban ko. Pati yung way kasi, nasa Biblia rin yung kapamaraanan, paano mong gagawin. Halimbawa, healing. Paano ba yung paraan ng Biblia sa pag-heal, sa physical healing? Ngayon, kung nakikita mo ngayon, hindi, parang mas makapangyarihan yata ito kasi ito, kindatan lang, talagang gumaling na Sa katerba, bagsak lahat. Ang tanong ngayon, biblical ba yun? Saan mo makikita ngayon sa Biblia yun? Yung ginagawa nila. Kung wala, ang challenge ko, then do not follow those person. Kaso ngayon, maraming mukha kasi fanaticism Pag naging fanatics ka na isang tao, kahit hindi na biblical ang ginagawa at sinasabi, susunod ka pa rin. Pues I do hope and pray, tayo po hindi. Especially kayong laging dumadalo sa mga pag-aaral. The reason that we're studying, na sa ganun hindi na tayo mga blind followers ng mga sikat. Hindi na tayo blind followers ng mga kinalakihan natin. Kasi andyan naman ang Biblia Ang Lord lang ang fina-follow, hindi sila. Even though nagsimula tayo sa kanila, pero later on, napansin mo, teka muna, parang, wala akong nababasa sa Biblia yung ganun Then, you must have the faith na bumitaw doon, kahit sila pa yung naging dahilan kung bakit ikaw lumago. Kung may maling ginagawa, then you must have the faith sa Lord na bitawan yun. At bumalik ka sa ating Lord. Parang yung nabanggit mo, Kuya, hindi man ikaw ay bumitaw. Walang iba kasing pwedeng mag-review dun sa isang leader, kundi yung mga nasa baba rin. Di ba? Yung napag-aralan ko. Ayan. Kasi kung mali na nga naman, yun, tulad ng nabanggit mo kanina, nagiging fanaticism na lang, hindi mo ma-review kasi hakakasakal. Amen. Pero kung talagang mahal mo siya, o talagang dapat pwede tayo. Of course. Amen. We must rebuke with love. No? At or ipaalam man lang natin, Pastor, maraming salamat sa Lord, matagal na po kayo nagamit sa ministry, hindi ko po kino-question ang kaligtasan ninyo. No. Pero yun po kasi mga practices ninyo na nakikita ko, hindi ko po kasi makita sa Biblia. Saka meron po kayo mga itinuturo, Pastor, na hindi ko po makita sa Biblia. Kailangan merong tao na magsalita ng ganon. Even though alam natin maraming walang teachable heart, pero at least man lang magsimula doon, magkaroon ng spark, sabi nga. No? Mag-isip yung pastor ngayon, masyado ako nakikerry away ng aking emotion. Saka yung nakagawian ko, sa tabi nga ako nagko-crusade, maganda siguro i-consider ko yung sinabi ng taong ito, marang ginagamit siya ng Panginoon. No? Hoping, no, maging ganon yung kanilang mga actions. So, panghuli po, or hindi panghuli sa second part, pero maaaring hindi natin matapos, depende po sa ating oras. Pumasok na po tayo sa lesson 7. One of my very, very favorite na topic, and that is the death of Christ. Mula lesson 1 po hanggang lesson 6, para sa mga hindi nakadalo doon sa mga nakaraang mga lessons, ang mga pinag-aralan namin doon, yung pre-incarnate Christ, nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Tapos sa pag-aralan namin later on, nung nagkatawang tao na siya. Tapos pinag-aralan namin yung pagka-Diyos niya.
pinag-aralan din namin yung pagkatao niya. At ngayon po, kanina lamang, tinapos natin yung mga characters naman ng ating Lord. So, pinag-usapan natin sa mga nakaraang mga pag-aaral, yung mismong naging buhay ng Panginoon. From this planet, pabalik sa eternity. So, ngayon po, pag-uusapan natin, nung mamatay na siya, to eternity future. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tapos na yung eternity past, hanggang sa siya'y magkataong tao, yung siya'y namamatay naman ngayon, towards eternity future, yung ngayon ang covered ng ating pag-aaral. Bakit mahalaga sa palagay ninyo yung pag-aralan natin yung death ng ating Lord? Para maramdaman natin kung ano yung bigat ng ginampanan niya. Diba? Sabi nga every time na sa mga nagagawa natin pagkakamali, parang parang lagi nating ipinapako muli. Oo nga. Natin, Panginoon. So mahalaga na pag-aralan natin yung kamatayan. Kasi yun yung yung naging daan upang magkaroon ng katuparan, yung pagliligtas ng ginawa. Kaya nga siya po bumaba, di ba? Para mamatay po. Amen. For this very purpose, kaya nga ako pumarito, sabi ng Panginoon. Napaganda, no? Napakaganda ng kanyang mga lumabas sa kanyang mga bibig by that time. Especially nung sinabi na niya yung magiging way ng kanyang death. Tapos nararamdaman na ng lahat kasi I believe kumakapalang dilim. Habang dumarating yung time, hindi lamang nagdilim nung 3:00 no? Mula nung gabi yun hanggang 3:00, nangangapal na ang kadiliman because of that death ng ating Panginoon. So pag-uusapan natin ngayon yun, yung kanyang death. Jesus pointed out to the 2 disciples on the road to Emmaus, one of my favorite story sa Biblia, that Moses, all the prophets, and all the scriptures dealt with the subject of his death. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kwento, di ba, namatay ang Panginoon. Tapos nag-resurrect siya, pero hindi pa siya nagpapakita sa lahat. Ngayon, merong dalawang kapatiran, disciples, naglalakad sa road to Emmaus, isang habang kalsada o road. Nagkukwentuhan sila ngayon. At habang nagkukwentuhan sila, bigat na bigat yung kalooban nila. Kasi nga, namatay ang Panginoon. Bali pa, asang-asa sila, ito na yung pag-asa ng sangkatauhan. Itong Jesus na ito na sinunod natin, asang-asa tayo na siya ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Hindi lamang yon, He will pull down every strongholds, maging yung paghahari ng Rome. Kasi by that time, hawak pa sila ng Rome eh. Kaya mga tao nung araw na panahon ni Jesus Christ, kapag merong hero, ang gusto ng hero, yung magpapalaya mula sa tanikala ng Roma. Earthly King. Earthly King. Kasama yun eh. Nag-usapan nila na asang-asa silang, saya sila for 3.5 years. Nakakita sila ng miracles and wonders, ng power beyond imagination. Tapos namatay. Kaya bigat na bigat yung kalooban nila habang sila nagkukwentuhan silang dalawa. Tapos hindi ba? Sumabay ang Panginoon, sumabay siya. At hindi siya nakilala ng dalawa. Hanggang makarating sila dun sa inn. Kwento lang, ano ba pinag-uusapan niyo dyan? Stranger po ba kayo dito at hindi niyo alam ang nangyayari o yung nangyari sa lugar na ito? Imagine that, ang Panginoon yung kaharap nila. Doon natin makikita na pag inihalo mo sa ang Lord sa karamihan ng taon. Amen. Very simple. Amen. At the same time, because glorified body na siya, maaaring nagkaroon ng konting So hindi lamang yon. Imagine, kung yung dalawang yun nandun sa crucifixion, nakita nila kung ano itsura ng Panginoon nung mamatay siya eh. Parang araw siyang laman, piraso ng laman, isinabit sa krus. So, ibig sabihin, yung last picture of Jesus Christ na na-embed sa kanilang puso't isipan ay yung bangkay na yun, na puro sugat sa katawan, puro dugo, puro butas, puro kalmot, namamaga. Hindi mo nakilala kasi according sa aklat ng Isaiah, pati yung balbas niya, hiniklat eh. Yung panga niya, laylay. Kasi basag ang panga sa suntok ng mga Roman soldiers. Kaya kung yun yung picture ngayon, yun yung Jesus na kilala mo, nung sumabay siya ngayon sa road, totally different. Hindi lang nakilala. Pero nakakatawa doon sa kwento, sa haba-haba ng lakarin na hindi lang nakilala. Pero yun nga, nung magmerienda sila or kumain sa isang inn, nang biyakin ng Panginoon yung tinapay, namumulat ang kanilang mga mata. Kasi ang Lord lang ang gumagawa nun with power. Imagine,
That's why isa yun sa paborito kong kwento sa Biblia. Imagine, may nakasabay ka, hindi mo alam ang Panginoon. Pag uwi mo ng bahay, nung kumakain na kayo, ba napapalibre ka pa, di ba? May pera po ba kayo? Kasi medyo nakakagutom yung biyahe, kain tayo. Tapos nung gawin ng Lord yun, biglang namulat ang mata mo. No? Ang Lord! Sabi niya ganun. Tapos anong nangyari daw nun? Di ba? Nawala siya. Napaka-wonderful ng ating Lord. At yun mismo yung mga kinuwento ng Lord. Yung mga pinag-uusapan nila mismo, yung death na Messiah. Yung death. Na noon pa, sa panahon pa ni Moses, panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Adan, pinag-uusapan na yon. That the coming Messiah will die for the redemption of the whole mankind. Yun ang tema talaga, yun ang kwento eh. He will come to die for us. Genesis pa lang. Amen. Verse 3 chapter. Amen. Yung sin problem na sinulan ni Eva at ni Adan, sa chapter 3 din kasi, nasolve na yon. Through the coming baby, the coming child, the coming Messiah. Solved na kaagad yun, dun pa lang mga kapatid. Yung sagot sa kasalanan, hindi nangyari nung panganak ang Panginoon na mamatay siya. Nung ipangako yun ng Father that there will be a child, yung anak ng babae and so on and so forth, naando na yon. So lahat ng nabubuhay mula kay Adan, nung marinig nila yung patungkol sa darating na tagpagligtas yung bata, mula kay Adan na naipasa sa mga kaapo-apuan hanggang kay Moses, hanggang sa Malakay, hanggang sa Matthew, naniniwala sila doon, naghihintay sila doon sa batang yon. So they were also saved by the Lord Jesus Christ, by believing on the coming child, and that is Jesus Christ. Nung ipinanganak yung bata, tinawag siyang Jesus. At lahat ng taong nabubuhay noon, at mabubuhay after hanggang sa uling panahon, lahat na magtiwala doon sa batang pinanganak, namatay, lumaki, namatay, nag-resurrect, at nasa kanang kami ng Ama, they will also be saved. So ang nasa sentro ng history of mankind, the Lord Jesus Christ. Indeed, no one will be saved kung hindi lamang sa pangalan ng ating Panginoon. No one. Okay, no one. So ang sabi dyan, sa pinag-aaralan natin, cut the Bible anywhere someone has said, and it bleeds. It is red with the redemption blood ng ating Lord. It has been pointed out that 1 out of every 44 verses in the New Testament deals with the death, or yung theme na yan, about death ng ating Lord. There are 175 direct references to His death in the New Testament, in addition to the many typical and symbolical teachings of the Old Testament. So we come then to one of the main themes of the Scripture. Yun yung death ng Panginoon. Ang sino mang hindi naniniwala na ang Panginoon literally namatay sa krus ng Kalbaryo, they missed the point of the whole Scripture. They missed the point of the whole story of the Scripture. Dahil ang main theme ng Scripture is the death of that child for us to live. Ano sinabi sa Biblia? Without the remission. Di ba? Saka at the same time, ang sabi doon, halos walang mamamatay para sa isang righteous na tao eh. It is very, very seldom na merong someone mamamatay para sa isang napakabait na tao. Lalo na siguro yung mga hindi mababait, yung mga unrighteous like us. Lalo na. And yet, one person died for us. Mga taong mga nasa lusak, mga wala namang, let's say, because of sin, mga wala namang kwenta, mga trapo, and yet someone died for us. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, ngayon, ano ang importance ng naging kamatayan ng ating Panginoon? Even though marami na tayong idea, pag-usapan natin muna yung kanyang prominence in the Scripture. Number 1, it is foretold in the Old Testament. Yung binanggit ko kanina, at makikita natin yan sa Genesis 3:15. Ito ngayon ang sagot ng Panginoon doon sa nangyari ngayon na fiasco sa paradise. And I will put enmity between you and the woman. Kinakastigo na ng Panginoon yung serpent. Tapos na niyang kastiguin si Adan saka si Eva. Ang kausap niya na ngayon, yung magaling na serpent. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. So dito pa lamang binanggit na lalaki. Lalaki yung darating para durugin yung ulo ng ahas. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Ibig sabihin, magagawa talaga ni Lucifer, ni Satan, ng Diablo, na saktan yung bata to the point of death. But we know
the child resurrected after few days. At alam naman ni Satan yun eh. Kasi it's been written. Kaya naman magbasa ng demonyo eh. Nakakapagbasa yun ng scripture, baka nga mas masipag pa sa ating mag-Bible study si Satanas. Oo. Yun ang ginamit niya. Amen. Alam ni Satan na kailangan mamatay yung bata. At alam niya na kapag nabuhay yung bata, pag nag-resurrect, tapos na siya si Satan himself. Kaya, ang kaisipan ng tao, it is Satan who killed the Lord, di ba? No, it's not. Magagawa ba ni Satanas patayin si Jesus Christ in the first place? Come on. Of course not. Christ's death was voluntary. Part of the eternal plan of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Satan has nothing to do with it. Talunan na siya noon pa. Nang banggitin na sa kanya ng Father, doon sa Genesis 3:15, yung pagdating ng bata, nanginginig na siya sa takot. Lahat ginawa niya, of course, para wag ipanganak yung bata. Dinumihan niya yung dugo ng Israel through sins, nakatakot-takot. Halos mamatay lahat yung linyada ng paggagalingan ng Jesus Christ through murder. Amen, and wars. Pero hindi nagawa ni Satan na pigilin ang pagkapanganak ng bata, di ba? Nung hindi na niya mapigilan, na magkatawang tao nga ang Panginoon, nung siya ay maging in the flesh na, sinubukan niya naman sa ilang. Pero hindi pa rin talaga niya kayang itumba ang Panginoon. Especially nasabi ng Panginoon at nakita ko si Satanas na bumulusok sa langit hanggang sa lupa. Sa isang parang mas mabilis pa sa kisap mata. Nung marinig ni Satan na, I believe nanginginig na siya sa takot. Because he knew, habang lumalapit yung death ni Jesus Christ, lumalapit na rin yung judgment ng langit sa kanya. Kaya po hindi totoo yung napapanood natin na si Satanas ang mayroong dahilan. Takot si Satanas sa death ni Jesus Christ. He was so afraid because he knew after that death, he will rise again. And that is the end of Satan's dominion. Alam niya yun. Kaya ganun po ka-powerful ang death ng Jesus Christ. Sa atin kasi pag sinabing death, puro kalungkutan, iba wala na siya, kawalang pag-asa. Ang Panginoon talaga, kaibahan kabaliktaran Isipin mo, saan ka nakikita ng death na ipinagbubunyi? That is the death of the Lord Jesus Christ. Saan ka nakakita ng kamatayan na kung saan pag-asa ang bunga, hindi kawalan. The death of the Lord Jesus Christ. And that is because of His resurrection afterwards. Sa napag-aralan ko na sa Tuesday, yung mga 10 reasons na pinalaanan natin. Kasi napag-usapan din about resurrection ng Lord. Ang Lord daw, He has the power to give His life and the power to take it back. Amen. Amen. At makikita natin yung intercrossing ng Holy Spirit sa kanila Jesus Christ. Kasi ang bumuhay sa kanya raw yung Holy Spirit Pero siya mismo nagsabi, I can take it back. Doon natin makikita yung Trinity. The Holy Trinity itself. Kay Lazarus kasi siya yung bumuhay Amen. Sa sarili niya mismo. Amen. Kasi sinabi rin kasi si Kristo ay namatay at muli na buhay at siya Panginoon namatay at nabuhay. Amen. Amen. Kaya even yung mga taong mga patay, ang Lord din nila ang Panginoon Because even the Lord conquered death itself. Walang kalusot-lusot lahat Ang ginawa ng Panginoon, niregather niya lahat Ano man yung mga nakuha ni Satan temporarily, niregather ng Lord kasi hindi nagawa ni Adam Nag-fall na nga sa Adam yung dominion, napunta tuloy sa kalaban, di ba? But through the Lord Jesus Christ, ginather niya isa-isa, binalik niya lahat. Kaya nga sinabi doon, all authority has been given unto you. Lahat ng authority ngayon nasa Panginoon. Siyempre, minus yung authority ng Father. That's always minus. Pero lahat, bukod sa Father, nasa Kanya na muli by that time. All the authority, siya mismo nagsabi, nasa akin na lahat. No wonder yung mga apostol, kahit inihulog sila sa mga kumukulong mantika, okay lang Si Peter, pinako ng patiwarik hanggang mamatay, okay lang. Pero it doesn't matter, mukhang wala yatang power and authority ang Panginoon. At ito ngayon ako, naluluto ako sa mantika. Of course, no? Totally ibang faith meron sila by that time. Sila yung tipong kahit lutuin mo ako sa mantika, naniniwala pa rin na kung God can save me. Katulad po napakaganda yung nangyari sa Old Testament, nangyari din sa buhay mismo ng mga apostol. Yung si Shadrach, Meshach pala. Oo nga, no? Yung faith na meron sila. Niluto. Sabi niya, even though hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba. Ayan. Napaka yung faith. Yun yung unconditional faith.
Kasi ang hilig natin sa unconditional love ng Lord kumusta naman ang unconditional faith natin? Kasi aminin mo natin o sa hindi, maraming Kristiyano, conditional ang faith. Maniniwala ako, Panginoon, na talagang healer ka kapag pinagaling mo ako. Naniniwala ako, Panginoon, sa abundant life na pinangako mo sa akin kapag eto na, hawak ko na mismo yung material possessions. Conditional faith ang tawag doon. Ang unconditional faith, katulad ng sinabi ni Paul, gutom ako or busog, meron ako o wala, giniginaw o naiinitan, kontento siya. That is unconditional faith. Pagalingin ako, hindi, may faith ako sa Panginoon. That is unconditional faith. Like David, hindi ko na hinahanap, Panginoon, ang gawa ng inyong mga kamay. Ang gusto ko na lamang makita ang kagandahan ng inyong mukha. That is unconditional faith. Kung tayo yung tipong Kristiyano na in order for us na tumaas pa ang ating pananampalataya, kapag tayo tinulungan ng Lord, then conditional ang faith natin. Mga kapatid, may gawin o wala ang Panginoon. He is God. Maaring meron kang question, meron din akong question, but it doesn't change the fact na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat. Minarapat lang niya for His higher purpose or purposes kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Ang kailangan natin ibigay sa Panginoon, unconditional faith. Hindi conditional faith. Ang dali pong sabihin, kayo rin mismo, no, sa sarili ninyo, tingnan niyo sa ibang kapatiran, kung conditional o unconditional ang faith nila. It's so easy to say. Me, myself, I can say it easily. Ng kapatid na ito, conditional ang faith niya. Kung hindi pa may ginawa ang Panginoon, hindi naman magiging ganyan yan. Ibang tipong kasi tinulungan ng Panginoon, kaya masipag sa gawain. Nung parang ang Panginoon nananahimik, wala rin sa gawain. Then, conditional ang faith niya. At marami pang mga examples. Siguro po, hindi na natin matatapos yung mga susunod. Panghuli. Nandito pa rin tayo sa letter A, sa importance of Christ's death, its prominence in the Scripture. Hindi lamang sa Old Testament po, maging sa New Testament, it is continually mentioned. Ang number one na lagi nang may mention sa death ng Lord, si Lord. Si Jesus Christ mismo. Amen. Alam niyo po ba yung tawag dun sa mga taong nasa death row? Dead man walking. Kapag on the way na sila sa Silla Electrica, sumisigaw yung guard dead man walking, or what? Ibig sabihin, patay na yung kung tutuusin. No? Patay na siya sa hostisya ng tao. Ang Lord, yung kapangyarihan niyang kanyang kamatayan, ganun din, higit pa syempre. Hindi katulad sa kamatayan ng tao. Yung mismong buhay ng Panginoon, in preparation sa kanyang death. Like Paul, ginaya ni Paul yun Kung papansinin po ninyo yung buhay ni Paul, kaya wala siyang ka-issue-issue sa buhay. Walang ka-issue-issue sa buhay. Nasa kulungan o sa labas, may pagkain o wala, may suot, may damit or wala. Kaya walang ka-issue-issue sa buhay si Paul. Ang buong buhay niya, kinoconsider na niya ang buong buhay niya as a preparation for His death. Sa kanyang pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kumbaga si Paul, sa yung tipong sabi nga niya, to live is Christ and to die is gain. Kasi, di ba, pumunta siya ng Jerusalem, pinipigilan siya ng mga kapatid. Amen. Kung ginagawa niya. Amen. I am ready. Amen. Kung ano mangyayari sa akin. Kung tayo, mga kapatid, darating tayo sa punto ng klaseng faith, merong faith, at least si Paul na lang, bilang taong katulad din natin. I am telling you, mga kapatid, doon natin makikita na no height, walang depth, walang width yung pagmamahal ng Panginoon. Na kahit ano, Lord, ano man na ibigay mo sa akin, Amen. Amen. Dahil nga sabi nga natin, walang masamang tinapay na binibigay ang Diyos. Kapag meron siya binigay sa atin, na medyo masama lang man sa ating panlasa, o hindi maganda sa ating paningin, kung siya ang nagbigay, then tanggapin natin. There is glory after that for the Lord. And of course, blessing for us in the process. Meron kayong gusto itanong or idagdag sa pinag-usapan natin bago tayo mag-closing sa prayer? Marami ba kayong mga insights, inputs na narinig ngayong gabi or is the same thing? Especially sa mga kapatid. Kung patuloy kayong dadalo sa pag-aaral, ako personally masasabi ko, you will hear things na hindi nyo naririnig every Friday. Napaka-ano po yung sinabi ko sa number 2. Kasi nung pinag-aralan po namin yung bukok dyan, talagang yun yun yung laging binabanggit lang. Amen.
Amen. Sa ano pa lamang, yung lagi niya sinasabi sa kanya mga apostol. Amen. Sabi nga nila, di ba? Christ loved us so much that He literally loved us to death. No? He literally loved us to death. Doon natin din sa John 15 yata yung there's no greater love than this. Na ibinigay niya yung kanyang buhay doon sa kanyang mga kaibigan, hindi naman karapat-dapat sa pagmamahal. Amen. Ginawa pa rin niya. Amen. Kasi unconditional yung love niya eh. At yun din yung kailangan in return, ibalik natin sa Panginoon. Unconditional love. Anything else po? Welcome po kay Brother John. Okay, first time natin nakasama ngayon sa ating Bible study.